Good morning guys! Hello! Maikikwento pala ako sa inyo. Unang araw na pag-apa ko dito sa Korea kasi bata pa ako noon, nasa edad 23, 22, 23 something, mga ganon. Nung nasa airport kami, kasama ko yung asawa ko kasi bata pa kami, siya nasa 25 lang, tapos ako nasa 22 something. Tapos ang payat-payat ko, ang liit-liit ko, as in ang itim-itim ko pa kasi alam mo na yung kakagraduate mo lang sa university, tapos ang init-init sa Pilipinas, alam mo yung balugang-baluga ka. Tapos yung asawa ko ang payat-payat nun. Tapos dun sa immigration sa airport, hinold kami. Hinold kami ng asawa ko kasi hindi sila maniniwala na kasal kami. Kahit yung papers namin is original, pero ayaw talaga nila maniwala kasi sabi nila, sino pa maniniwala sa inyo? Galit siya sa amin. Sino pa maniniwala sa kami pa yung lokohin nyo? Sino pa maniniwala sa inyo na ang bata-bata nyo? Parang hindi pa nga kayo nakapag high school. Nag-aasawa na kayo. Parang gano'n. Hindi nila kami pinalabas sa airport. Pinag-interrogate kami doon. Tapos, nung mga 2 hours, siguro na naiiyak na ako. Ihi pa ako. Tapos kabang-kaba pa ako kasi hindi ko naman alam yung Korean language. Wala naman akong masasabi. Tapos ayaw nila maniwala sa amin kasi yung papers na namin, piniki daw namin. Pinagawa-gawa lang daw. Yun. Sino ba naman daw maniwala ng ang bata-bata daw namin? Parang hindi pa nga kami tapos dumidi. Tapos after 2 hours na pinag-hold kami sa immigration, tapos tinawagan nila si father-in-law. Tinanong nila kung may inaantay ba daw sila na daughter-in-law galing Pilipinas or may bisita ba daw sila na inaantay. Tapos sabi ni Abodzi, oo daw, inaantay daw nila kami. Matagal na nila kami inaantay pero wala pang kontak, wala pang tawag daw. Kasi nung time na yun, syempre, nasa Pilipinas yung asawa ko, yung ano niya, yung line phone niya. Tapos, simula na yun, nung kinausap ni Abudzi yung immigration officer, yun, pinakawalan kami, pinaalis kami, kiniklear kami sa immigration. Yun, nung papunta na kami dito sa Gwangju, kasi yung Gwangju, napakalayo yun nun sa Incheon Airport. Mga 4 hours pa yung biyahe galing dun sa Incheon papuntang Gwangju. So, nang nasa bus na kami, nakita ko yung di ba madaling araw, pero bakit ang liwanag pa sa Korea sa isip ko? Kasi dito pag summer kasi parang ang haba ng daytime. Parang ang liwanag pa rin sa labas. Tapos sabi ko, ano ba itong napuntahan ko? Puro bukid. Kasi parang bukid talaga yung kasi mostly kasi sa Korea more on mountains. Pag sa Pilipinas kasi more on oceans, mga dagat, gano'n. Pero dito sa Korea halos lahat ng bukid dito. Sa isip ko, ano ba itong mapuntahan ko? Baka sa taga-bundok tong asawa ko. Galing na nga ako sa bundok, Lord. Tapos idali mo pa ako sa bundok pa rin. Sa isip ko. Tapos, nung nakita ko na yung mga buildings, bakit ang buildings nila dito, ang dami-dami mga pangalan, mga billboard, mga ganun. Sabi ko, siguro ang yayaman ng mga Koreans. Pero magaling na ako nun magbasa ng Korean character, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin. So, yung kaba ko, kasi syempre kasama ka sa asawa mo, hindi mo alam yung future mo. Yung kaba ko at takot, parang naghahalo-halo sa isip ko. Ano kayang buhay mayroon ako doon sa Korea pagdating ko? Yun, yung nakita ko, nag-practice na ako ng Korean language, yung mag-insamal, yung greetings. Pero nung dumating ako sa bahay nila, yung nasalita ko lang is good evening, ganon.